Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Nung start pala ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipinas! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Happy Thursday afternoon! August 27, 2026 na po tayo. Ganun po kabilis ang araw. Ilang araw na lang, kaya pala nakikita ko sumisilip na si Jose Marichan. Last year nakagapos ay nakaposas pala. Ngayon nasa bahay kubo na. Ibig sabihin, magki-Christmas na. O, diba? Anyway mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre po, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dalawang bahagi po ang ating pong
bibigyang daan ngayon na ating pong mga partner. Meron po tayo mamaya sa pamagitan po ng ating team DZRH Riders. Meron po tayo mga magdodonate. At sila po ay tutulong, sabi nila para doon sa mga pasyente natin na tinutulungan po araw-araw, ay alam niyo naman po ang Operation Tulong, dami pong pasyenteng kinikater araw-araw, lahat po may sakit. No po, kaya sa abot po ng ating makakaya, tayo po ay natutuwa. May mga pagkakataon na marami pa rin po tayong mga kababayan na very generous na tumutulong financially sa ating pong mga pasyente. Ang mga pasyente po ay naiyak. Ang hirap po talagang may sakit sa mga panahon na to. Punta ka sa government hospital, laki ng problema mo, hindi mo alam kung ikay mabubuhay. Nakakalungkot po yun. Sa dami ng mga pasyente, umaapaw po ang mga government hospital. Tuwing pupunta ka doon, sasabihin, napakahaba ng pila. Di po ba? Kaya lagi po tayong mag-iingat. But anyway, ngayong hapong ito, yan po ay bibigyang daan din sa atin ng ating mga partner Rotarian. No, kasi sipag. Sila po yung talagang mga very generous, no? Ang lalaki po ng kanilang puso para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pamagitan po ng kanilang mga programa at mga proyekto. Kaya dyan lamang po kayo dahil tayo po ay mamaya magkakwentuhan po tayo tungkol po sa kanilang mga programa kasi ngayon ang tawag sa kanila mga high impact, no? High impact presidents. At yung iba naman is ICP. What is ICP? Impact. Impact creating presidents naman. Basta may impact dapat, no? Malalaki. Malaking tulong para sa mga community. Kung tayo dito po sa DZRH, lagi natin sinasabi, maging sa Operation Tulong, kapag ka po nagsasama-sama, mas marami po tayong naaabot nating mga kababayan. Alam niyo naman ng mga Pinoy, karaming mga pangangailangan. So ngayong hapong ito, mamaya makasama po natin mula po sa Rotary International District 3800. Ang atin na rin po, marami na rin po tayong mga clubs na partner po dyan at isa po sila dyan, lagi-lagi, no, ang Rotary Club of Metro East Taytay. Ayan, mamaya meron din po silang tinatawag natin na tawag nito para sa ating mga PWD. Yung pong yung mga devices, para po like yung wheelchair. Ayan po, meron din po silang para dyan. Po. So, standby lang po. Ingat po tayo. Bigyang daan lang po natin yung pong leptospirosis. Dahil marami po ngayon ang namumroblema dahil meron na rin pong mga inilagay na tinatawag na mga fast lane activated sa mga ospital po ng Department of Health as cases increase po talaga, no? So meron na daw pong mga fast lanes o 33 hospitals na pinangangasiwaan po ng Department of Health. So ito po ay para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Nakakalungkot panahon tayo talaga ngayon ng tagbaha. Grabe po yung baha ngayon sa atin sa Metro Manila, kaya dito sa Metro Manila mataas po yung cases. Di po ba? Actually, dyan po sa Rizal Medical Center, nasa red alert status na po ang emergency room, dahil po sa paglobo po ng kaso ng leptospirosis. So, yan po. So, yan po yung hinaharap natin ngayon na problema kapag ka po tayo'y binabaha, lalong-lalo na, syempre, pag sa loob ng bahay, di mo naman po yan maiwasan. Ang mahalaga lamang po doon, alam niyo po kung ano inyo pong gagawin. Punta na po kayo sa mga ospital kapag ka po ganyan ang senaryo. Anyway, ngayong hapong ito mga kaibigan, unahin na po natin ang ating mga panauhin mula po sa Rotary Club of Metro East Taytay. Makasama na natin sila. Pabatiin muna natin. Unahin natin ang kanila pong ladies first muna. Puntahan muna natin ang lagi-lagi nandito Ma'am Marilyn Santos, ang past president, Rotary Club of Metro East Taytay. Ma'am Marilyn, magandang hapon. Magandang hapon din po, Ma'am May, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng daan para ma-showcase din po namin ang mga project namin for this year. And also, we would like also to share yung naging project namin yung at the end of last Rotary year. Maraming salamat po, Ma'am May. Ayun, opo. At tayo po ay lagi naman din nagkakasama
the past years. Mamaya, ay teka lang, Bea, pahingi nga nung plaki ng Metro East, hindi natin ito na i-turn over sa kanila, unahin na natin. Okay, pabatiin naman natin ang kanilang immediate past president, nakasama din natin dito sa daming mga programa. Walang iba kundi si Sir Don Santiago. Magandang hapon, welcome back. Magandang hapon po, Ma'am May, and it is nice to be back to our program po, Public Service Hour. So, on behalf of Metro East Taytay, as immediate past president, nagagalak po kami na nandito ulit kami sa inyong programa at may showcase again yung aming mga nagawang mga service project from our past team po na Unite for Good. And of course, another past president, PP Eric Santos. Magandang hapon. Good afternoon, Ma'am May. Lapit Thank you po ulit. dito, Sir Eric, yan. Good afternoon, Ma'am May. Thank you ulit for the opportunity to be Welcome here back. sa DCRH. No? Actually, this is my second time, but yung una ay medyo matagal na. So, andito kami para suportahan yung aming mga immediate at past at present president for their project. Ayun. Maraming salamat po. Thank you. Welcome po. At syempre, ang kanilang high impact president ngayon, ang HIP, tama? HIP Elmer De Loritos. Hi, Sir Elmer. Welcome. Salamat po. Good afternoon, Miss May. Salamat po sa opportunity na kami ay makapunta rito at aming ibahagi ang mga project na nasimulan na ng Rotary Year 2026-2027. Ayan, eto na po yun. Last year po sa inyong mga tulong sa ating mga program, of course, yung ating assistive devices, mobility, wheelchair, ito po binibigay namin sa inyo pong club. I think kay Sir ito pa, sakop nyo pa ito. Opo. Di po ba? So this is our plaque of recognition para po sa Rotary Club of Metro East Taytay at ito po in sincere recognition of its invaluable partnership with DCRH Operation Tulong in the conduct, of course, of community outreach programs which are beneficial to underprivileged sector of the society. Its remarkable commitment to public service made a meaningful impact on the lives of many Filipinos. Ayan po. So ito po doon sa ating pong anniversary last year, ngayon lang namin i-hand over sa inyo, on the 7th day of December 2025, Elizalde Hall, Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City, on the occasion of DCRH Operation Tulong 47th Anniversary Celebration, signed by our aming mga big bosses. Ayan po. Maraming salamat po, Ma'am May. Ayan, so turn over natin, sir. Ayan po. Iyon, Salamat po. Ayan, si Sir. Sige, pakita mo po sana. Yan, okay. Salamat po ng marami sa Maraming patuloy salamat ulit. na partnership, lalo na ngayon. Kayo po ay high impact president, Sir Elmer. Yes, ma'am. Okay, pag-usapan po na natin yung mga naging programa at proyekto mo, Sir Don, dahil sabi ko nga yung unang-una yung anong tawag nun? Yung Guro in a Box. Guro in a Box. Yes po. Na sobrang, hindi pa to nag-viral. Medyo actually, maganda pong na-introduce po namin yung Guro in a Box. A box, na-explain natin to dito, nung nakaraan. Yung last time year. po nung nandito kami nung last November. So, na-introduce po namin and eventually nakakuha pa ho tayo ng mga grant mula sa global. Oo nga, congratulations. Grant and of course award. Yes po. No? Galing. So, Congrats. we got already a 30 awards all in all po sa aming district. 30 awards. Wow, galing. Congrats. Opo. So, actually, just to meron po tayo naging tatlong project with a Guro in a Box. Una, yung ating district grant, which is ito yung dineploy po natin sa Real Quezon. Ito po yung mga nasa dumagat. Nabigyan po natin sila. Ito yung mga unserved communities, binigyan po natin sila ng... Explain lang ulit natin, refresh natin yung... What is a Guro in a Box? Ano yung Guro in a Box and then anong naging impact niyan dun sa mga Ang Guro in a beneficiaries? Box po, Ma'am May, kagaya po na nabanggit ko last time, ito po yung Education Anywhere. So, ibig sabihin, yung Guro in a Box ay nagbibigay ng interactive learning materials na pwedeng gamitin kahit limitado o walang internet connection. So, meaning, yung ating module, nandun na ho mismo sa mismong TV ho natin. Kumbaga, na-access na ho natin kahit na wala hong internet. Meaning, nakakapagbigay na tayo ng mga information, mga videos, content, nandun na ho kagad na-access na ho ng estudyante. And then, yung technology for learning, gagamit yung technology para maging engaging, masaya, at interactive sa pag-aaral ng mga bata. Diba? Usually, nagiging nabobore minsan ng mga bata nowadays, di ba? Laging iPad at technology. Ngayon, ito,
pinalaki ho natin yung iPad nila na magagamit na ho nila, tinatouch na rin nila. Kunyari, nagwa 1+1 sila, gagamitin na ho nila yung kanilang ating TV, yung ating touchscreen, nakapagsagot na rin. And then, of course, yung mga more engaging ho natin, gagaya nga nabanggit ko kanina, meron tayong na-deploy sa Real Quezon, meron yung So latest ito yung na natin. global na, no? This is the global grant. Yung global grant natin is sa Baras Rizal po siya na. Baras, Opo. okay. Nag-donate po tayo ng 6 na Guro in a Box na platform para sa kanila, Wow. including the So meaning 6 na schools yan. 6 na school po yung ating So mga nabigyan. ano-ano mga schools po yan? Ang Elementary, 6 na high school po natin, ito po yung Baras Elementary School, Santiago Elementary School, Pawan Elementary School, Painanan Elementary School, Baras Pinugay Phase 1 Elementary School, at yung panghuli yung Barangay Pinugay Phase 2 Elementary School. Ayan, ipinapakita nga actually yung mga nagagawa po Yan niyan. po, yan po yung mga eskwelahan po ng ating mga na-deployan po ng ating Guro in a Box. Yung isa pa hong partnership natin, maisingit ko lang po, yung ating partnership, international partnership with Korean partner po natin. Ito po yung Rotary Club of Gwangyang District 3710. Nagkaroon din tayo ng partnership sa kanila. So ito po ay dineploy natin sa Balon Daycare Centers. Nakita ko kasi nila na ito po ay napakalaking tulong sa ating mga kababayan sa isang daycare dito sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Nung nakita ko nila, immediately they help us and support our Guro in a Box project with them. Oo, ang laking pangontra niyan sa mga sa gadgets lang na, di ba? Opo. Na laging hawak-hawak ng mga estudyante. Yes po. Kung papansinin niyo po sa TV, ayan po, Yes. yung mga bata ho is, ayan po, nag-aaral na sila using yung ating mga... Wow, pwede ba i-adopt ng DepEd yan? Pwede po. Ayan po, nagtuturo po yung mismong bata. Itutuloy nyo ba ito? Ay, mamaya ako tatanungin. So, okay. So, Sir Don, kumusta? Nung na-implement nyo na yan, kumusta yung naging pakinabang dun sa mga students? Kumusta ang reaksyon ng mga Ito po kasing yung huling Global Grant po natin, nabigay po natin ito sa grade school, specifically for grade 1. Okay. So, about 1,481 students, so all in all, yung mga grade 1 student natin, yung nagkaroon po ng opportunity na matuto using this po natin, Guro in a Box. Okay. So, meaning, yung mga teacher, kumbaga parang mas mabilis na yung naging kwan sa kanila. Anong reaksyon ng teachers? Siyempre, mas naging kwan sa kanila. Pag nagtuturo na sila, mas mabilis. Gumaan. Kasi lahat ng module nila naka-downloaded na doon sa mismong ating Guro in a Box. Wow. So, kumusta po yan? Tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy po. Actually, minomonitor nyo? Yes, every month po and every week nagbibigay po sila ng update po sa atin. Okay. Na yun nga po, they are actually using. And ito po yung pinaka-latest po nila na mga update po sa atin. Oo, kasi napakahalaga ng sustainability po. Sustainability Yes, niya. po. Wow. Yung kagaya nga nito, yung kung meron silang content na missing pa, they can also update. Their own. Pwedeng maglagay. Maglagay sila. Kasi yung mga, as a platform, as a service, ito po, binibigay din ho natin sila yung access para kung meron silang mga videos or sariling content na pwede nilang i-download using our CMS. Download lang ho nila using yung sarili nilang content at mada-download na ho sa... Anong mga messages yung na-receive ninyo from the teachers mo? Well, actually, yung pinaka gustong-gusto nila is of course yung interactive. Okay. Yung dati kasi yung bata na alam mo yung nasa gilid lang, hindi nakikinig. Yes. Using this interactive TV, Mahalaga naging mas yan. sila, naging mas attentive. Talagang interactive. naging interactive talagang lahat ng mga kanila talagang nakikinig sila kasi yung mga bata ngayon medyo technology na talaga yung mga bata So, participation, Tomas. Active participation. At least hindi na siya yung naka-laptop na paano lang. Tsaka syempre, yun nga, yung bata talagang mas nabigyan pa talaga ng nabubukas yung kanilang isipin na ay malaking may tutulong ito in their future. So isa yan talaga sa naging focal project mo. Ito po yung sinasabi nga natin na parang ito yung legacy project ko ng Unite for Good under my term. Iyon, mamaya itatanong ko yun kung itutuloy. Sandali lamang po, oras natin, 18 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Babalik. May nagbago, may arte, may budget.
budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jennifer Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin mga kaibigan. 25 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon punta muna tayo, hingi po tayo ng follow-up, update. Kaugnay po dun sa yung nagpakilalang may baril na estudyante po, natukoy na daw po yan. At sa pamagitan po ng Mandaluyong City Police, kinumpirmang estudyante po, nagpakilalang may baril ang natukoy na security concern dyan po sa Lasal Green Hills. Alamin natin ang detalye niyan. RH52 Edniel Parosa. Edniel? May isang estudyanteng nagpakilalang shooter o nag-iingat ng baril. Bumulabog sa klase at operasyon ng Lasal Green Hills ngayong Agosto 27. Kinumpirma sa reporters ni Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Raynan Patam, na nakilala na itong naturang mag-aaral. Nagsumbong kasi ang mga kapwa niya estudyante sa kanilang mga magulang, makarang mag-message sa group chat itong learner at sabihin ng mga katagang, shooter ako, mag-ingat kayo. Ayon kay Colonel Patam, kasadong kausapin ang pamunuan ng Lasal Green Hills na nabanggit na mag-aaral, maging ang kanyang mga guardian. Pero sa ngayon, wala pang nakikitang dahilan ng pulis upang siyasatin kung nag-iingat nga ba ng armas sa naturang estudyante. Pakinggan natin si Colonel Patam. Naka-online class po sila. Nag-reach out naman na po yung school official sa parents po. So anytime po, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Ito rin po yung ating kapulisan. Ang tinig na hete ng Mandaluyong sa ngayon, dahil na nabanggit, ay nagpatupad na ng online classes ang Lasal Green Hills sa bukas, August 28 o araw ng Biyernes, habang ang Mandaluyong PNP kasamang Eastern Police District, Anti-Cybercrime Group at maging itong Criminal Investigation and Detection Group ay sinuri itong security facilities at features ng Lasal Green Hills upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral sa loob ng eskwelahan. Edniel. Ako si Edniel Pardo. Yes, ma'am. Kung natukoy na yung estudyante, hindi pa siya in-invite ng mga pulis? Gaya nung narinig sa soundbite ay kasado siyang kausapin kasama ng kanyang magulang. So ang nag-summon may ay yung mismong pamunuan ng school bilang ito ay isang internal matter. Tinatawag yung estudyante, of course, sa kanyang guardian, at mukhang magiging witness din may yung Mandaluyong PNP. Dahil nga dito sa namagit na insidente, basically parang ito yung magiging inquiry sa ngayon may ang lumalabas. Okay, thank you, Edniel. Wala rito sa Luzon na Mandaluyong, balik sa iyo, May. Maraming salamat, Edniel Parosa. Oras po natin, 28 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. At ngayon pero standby din lang, babalik tayo. Saglit po lamang. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa,
Una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo baby ng Super Nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakisan ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, mawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Lingkod sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin Pilipinas, 36 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga partner Rotarians from Rotary Club of Metro East Taytay, District 3800. Okay, welcome back po sa ating mga Sir Elmer, Sir Don, ayan, Sir Eric and Ma'am Marilyn. Okay, puntahan natin ang HIP, High Impact President. Ayan, mga impactful project. Sir, tutuloy mo yung Guro in a Box? Ang goal kasi ng Rotary ngayon is Rotary year mo? is to create lasting impact. Okay. Mga high impact projects. Right now, nagsimula kami sa pag-adapt ng mga community wherein hindi lang isang projects ang aming ibinibigay sa community. Kung ano yung pangangailangan na makakatulong sa kanilang pamumuhay, ayun ang ginagawa ng aming Rotary Club ngayon. Ang una rito, nung July 1, ay sa Sitio Gipit, na kung saan matagal na yung basketball court na half court at lubak-lubak na ipinagawa ng aming club para may mapaglilibangan ang mga namumuhay doon sa community na yon. Before that, namigay muna kami ng mga school bags sa mga kabataan doon sa Sitio Gipit rin. At nagkaroon ng kauna-unahang whole court na basketball competition. Na nasira noon. Wala kasi sila talagang basketball court. Basketball court. Half court lang sila, lubak-lubak pa. Puro bato. Hindi pa sementado. Sinundan ito ng sa Sitio Dayap. Kasi ang una naming ibibigay dapat sa kanila ay yung solar water pump. Kasi since 1965, yung mga naninirahan doon ay kumukuha lamang ng kanilang iinumin sa balon. Kaya ang naging project ng club namin doon ay supposedly yung solar water pump lang. Kaya lang, habang kami ay nag-i-interview at nag-ocular sa lugar, nakita namin na mas maraming pangangailangan pa yung Sitio Dayap sa Barangay San Roque, Angono, Rizal. Kaya na gumawa kami ng 18-1 project sa kanila. Una doon yung pagre-renovate ng kanilang chapel para magkaroon sila ng kanilang simbahan at the same time formation center, meetingan nila at saka kung may okasyon na pwedeng magamit
Tapos nag-donate din ang aming club ng 4 na sewing machine para sa grupo ng kababaihan, yung mga nanay na walang ginagawa sa araw-araw habang ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho naman sa Maynila at bumabalik lang pag-weekends. So yun ang livelihood nila. Livelihood project naman namin. Tapos po, bukod dun sa solar water pump nga na na-mention ko, yung ikatlong project, nagkaroon din kami ng dental mission sa mga kabataan na naglagay ng fluoride at tinuruan sila ng yung mga bata ron ng tamang pangangalaga ng kanilang mga ngipin. Tapos medical mission para sa lahat ng naninirahan doon. Tapos po para po mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran, nagpa-seminar kami sa pamamagitan po ng Menro Officer ng Angono LGU para po ma-recycle yung mga pwede pang maibentang mga mga plastic bottle na imbis na maging basura, maging kalat, ay maging dagdag income ng community. Tapos po, syempre, hindi mawawala doon yung rotary marker, ay yung 4-way test marker na aming inilagay para po maging gabay nila sa kanilang pamumuhay doon sa community na yon. Kumbaga, ang focus po ng aming club ngayon is to uplift the lives of the people in the community. Kumbaga, hindi lang kami basta magbababa ng isang project, kundi yung babago sa kanilang pamumuhay at mararamdaman nila na kahit sa matagal na panahon na ganun ang kanilang pamumuhay, meron pa ring grupo katulad ng Rotary na tutulong sa kanila. Sasagutin ko po yung inyong tanong. Ang dami ko nasabi. Kapag po nakita namin na may pangangailangan ng isang mapupuntahan namin na community na makakatulong po yung Guro in a Box, bakit po ibibigay po namin yun. Yes. Nakasupport naman si Sir Don Nandiyan pa rin. Naman, kung ano diba? po yung pangangailangan. Laking tulong din ng Sir Don. Yes. Sana lang tuloy din ni Sir Don kasabay kay Sir Elmer. Buo po ang suporta ko. Lagi naman ganun. Ganun naman po, kaya nga napakaswerte ng gobyerno kasi ang daming Rotarian and other NGOs na nakakagawa ng mga impactful programs and projects sa community. 'Di ba? Kung wala, paano na? Wala na. 'Di ba? Even lalo na yan nasa 7 areas of focus kayo, nandun lahat yung pangangailangan ng isang 'di ba? ng sambayanan 'di ba? Ayan. So yun yung mga programa mo. Opo. Yes, ma'am, idadagdag si Ma'am Marilyn. Actually, Miss May, kung makikita mo yung pinagdaanan namin bago makarating doon sa pinag-projectan namin, hindi mo akalain na may mga tao pala na naninirahan doon, na kailangan ng tulong, na namuhay sila noon na wala yung mga nabigay namin. Pinagtiyagaan nila kung ano lang yung meron sila noon. Ngayon po, okay na. Makakainom na sila ng malinis na tubig, magkakaroon na sila ng yung magpapagmalaki nila na ayos na chapel at saka community hall. Parang binibigyan mo rin sila ng ano ba tawag dito? Ng pag-asa na hindi sila habang buhay ganoon. Opo. Oo, Sir Eric, ikaw meron ka binabanggit kanina impactful din. Mami, actually ito bagong-bago lang to, wala pa nakakaalam sa district nito kundi si Governor Celso lang tsaka yung kanyang lady si speaking of Governor, mukhang darating sila this coming September 3. Yes. Actually ako'y nilapitan ni Lady Meg nung isang linggo na gusto niyang magaya yung ginawa namin sa Mapua, yung pan run, because we were able to give scholarship to the Mapua students and gusto niya gawin dito sa yung panran dito sa aming district, no. Ang magbe-benefit naman yung NPolio. No, alam naman natin na ang Rotary International ay isang namumuno sa pag-eradicate ng polio sa buong mundo, no? So the proceeds will be going to the NPolio now fund. At ito ay malamang gaganapin namin sa November 29. Wow. Dito sa Ortiga Center. Inaayos na namin yung mag-i-initial meeting na kami with Lady Meg at inaprubahan na naman to ni Gov Celso. Pagandaan natin yan. Hopefully matuloy namin to sa November 29. November 29. Sa Ortiga Center ang aming tinatarget na venue. Tulong tayo dyan kasi para yan sa mga scholar, no? NPolio po. NPolio. Oo. Alam niyo, at least sa 7 areas focus, laging ang NPolio, tawag nito,
initiative, lagi namang nandyan Yes, Di po yes. ba? Hindi pwedeng mawala yan sa mga Rotarian. Sa ano po? Oo. Maternal and child health. Nakakatuwa yung mga programa ninyo sa Rizal since ang Rizal ay sakop ninyo as District 3800. Kasi ang lapit niyan sa Metro Manila pero ang daming pagkukulang. Yes. Ang daming kulang no sa tubig, sa ilaw, di ba? I mean, tubig, kuryente, and even yung mga source of livelihood o yung source of income, livelihood, di ba, sir? Yes, So, kaya medyo pag nandyan kayo, mga impactful project ninyo sa tubig, di ba? Ang galing. Pero yun po ba nasusustain? Pag tina-turn over po ba yun sa mga beneficiaries na alagaan? Yung minomonitor po namin hanggat maaari. Ito actually, ito yung huling ginawa namin ng 18-1 dito sa Sitio Dayap. We will monitor monthly para nga yung kung ano pa yung pwede naming Para masustain. tsaka may tulong pa na nagagawin doon sa community. Hindi naman din natatapos din doon. Apo. At ano po, siyempre po, kami po nagagawa. Meron po kasi kami ring bukod sa masipag na presidente at mga masisipag na mga past presidents, ang service project chair po namin ngayon, si President nominee Olan Panlaki is also very focused doon po sa aming mga project. Oo. Hopefully makasama siya ni Governor. Actually, dapat po kasama siya ngayon. Kaya lang medyo may meeting po yata siya. Kaya ako ang nandito. Ayan, Sir Eric. At saka isa pa lang, Ma'am May, yung aming club po, hindi lang naman ito sa aming mga miyembro lang. Yes. Kumukuha kami ng partners, no? Actually, Siyempre. mayroon kami mga international at may local Rotary Club din kaming kasama. Tulad doon sa ginawa namin doon sa Sitio Dayap. Kasama namin yung sister club namin na Rotary Club of Gapan at saka Rotary Club of Makati San Lorenzo. Ito yung mga sister clubs. Ano? Yes. Yan ang maganda May mga sister clubs pa. Okay, balik ako lang, Sir. Sir Don, meron ka pa ba? Meron ka pang mga naging programa, no? Well, isa po sa na-highlight din po, syempre as part ng aming Unite for Good, nagtayo din tayo ng Rotary Marker. One of our isa sa mga marker talaga sa C6, no. So doon po namin nailagay yung aming one of the Rotary Marker C6 highway intersection ng Taguig, Pasig at Taytay. Aside from that, naglagay din po tayo ng peace pole at saka yung four-way test stand po natin doon. So, yun po yung isa sa mga sana mapansin po ng ating public image ngayong darating na September. Alam niyo, pagka naglalagay kayo ng mga marker, pagka nababasa yun, ang laki ng impact nun, no? Yes po. Pagka sinasabuhay, tama ba? Sinasabuhay nila. Yung four-way test. Yung four-way test, ano? Para sa humanity. Di po ba? Alam ko, kabisado niyo yun. Actually, yung sa term po naman ni Pres Elmer, meron din po kaming bago. Malaki rin, isang block halos. Opo. Yung itutuloy namin aside sa Rotary Marker, yung logo ng nung seven areas of focus. Para meron din ba marker ang 7 areas of focus? Mga First time gagawin namin. First time na gagawin. May logo siyang yun ang ilalagay namin sa wall. Kasi ang 4-way test ninyo, yun ang nasa marker, di po ba? Ayun, okay. So any other panawagan? Go ahead po. Meron pa? Invitation? Sir, yung sa upcoming mo? Meron po kaming mga nakalinyang pang mga projects. Ito po ay sa Sitio Bayabas sa Taytay Rizal, yung installation of solar lights kasi po napakadilim po nung entrada ng mga dinadaanan ng mga residente po ron. At the same time, wheelchair mamimigay kami ng mga wheelchair doon din po sa Sitio Bayabas. Tapos nakalinya rin sa amin yung mga magkakanda kami ng mga lectures sa public schools na kung saan nandoon po yung aming interactors patungkol po sa anti-bullying sa mga estudyante po. Sana makatulong din sa mga maiwasan po yung mga pagiging violente ng mga mag-aaral ngayon. Nag-aaral, oo nga po. Anyway, basta po sa calendar ninyo malaman natin yung ating mga partnership. Maraming salamat. Thank you so much. Ma'am Marilyn, thank you. Maraming salamat po, Miss May, sa pagkakataong uli na binigay niyo sa amin. Salamat Sir Don, po. thank you. Salamat. Maraming salamat po ulit, Ma'am May. At again, sana maulit ulit ang mga ganitong mga public service Siyempre naman. award niyo Sir po. Eric, thank you. Maraming salamat po in behalf of the Rotary Club of Metro East Taytay and District 3800.
Sandren. Thank you po ulit sa opportunity. At syempre Sir Elmer, maraming salamat. Maraming salamat po, Miss May, at asahan niyo po yung partnership po ng aming club sa inyong programa. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat at doon sa aming plaque, thank you so much sa inyong Rotary Year. Plaque na ito, malaking pang 13 award. Thank you so much. Po namin. Salamat po. Miss May, ano siya? Most outstanding. Ang nga po Congratulations and Ma'am Marilyn. Opo, Sa inyo actually po. yung buong Rotary Club of Metro East Taytay, ito po ay nagkaroon po tayo ng most outstanding club with distinctions. Is one of the highest po Wow. ng Sa buong district. district, And inyong likod din po naging most outstanding Wow. president Congratulations. with distinction, and And aking yung katabi RI. naman po Yung senior RI citation. assistant governor with distinction din po. Wow, naman. RI citation. Thank you so much. May RI RI citation. citation. Thank you so much. Kasi pag magtrabaho, di po ba bonus na yung mga Ay, oo mga, naman. Congratulations po. Sa nasa puso, paglilingkod. Mga kaibigan, maraming salamat sa ating mga partner mula sa Rotary Club of Metro East Taytay, District 3800. Babalik po tayo. Oras natin, 49 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan,
52 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang bilis po ng oras. But anyway, nandito tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Kasama natin ang ating Team Operation Tulong DZRH Riders. Ayan, at meron po silang donation manggagaling po sa Caloocan City Vespa Club. Ating team leader muna si Kadong de los Santos. Kadong, magandang hapon. Bati ka muna. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan, at syempre si Ron Bustamante. Ayan, Ron. Magandang hapon po, Ma'am May. Ayan, of course, ang presidente pala ngayon, ikaw pala, no? Ng Caloocan City Vespa Club. And of course, Joseph Mendoza. Kaya Joseph. Magandang hapon po, Ma'am May. Oo. Ikaw ang Vice President? Secretary. Secretary. Lapit. Secretary, sorry. Okay, ano ang Caloocan City Vespa Club? Joseph, ikaw na. Caloocan City, kami po yung mga Vespa riders na taga Caloocan. Wow. So, ayun po, yung mga riders doon na merong Vespa. Oo. Minsan nagra-rides po. So, madalas yun po ang gusto namin gawin, rides. Oh, wow. Nakakatuwa pag riders eh. Ang dami nyo rin mga outreach programs. Kaya natutuwa kami today, mukhang magiging bahagi kayo ng Operation Tulong para mag-donate, ano? Kami po ay masaya rin na makakatulong at makakapagbigay ng yung konting tulong-tulong namin na pagsama-sama namin. Oo nga. Ron, ikaw ang presidente ngayon. Ano ba programs mo para sa Vespa Club? Bali, ma'am, ito panimula namin kasi sa grupo namin sa Vespa Pilipinas. Marami kaming grupo sa Vespa eh. Ngayon, Caloocan. Napagmitingan na tumulong kasi maraming nakitang baha noong last week, ma'am. Okay. Kaya nag-start na mag-share kami mga grupo. Ay kami mga miyembro ng Caloocan City. Wow. Ayun. Nakabuo kami ng magkano ba? 14,000. 14,000. Ayan, Wow. donate namin 14,000 pesos. So, saan sino ang inyong plan beneficiary para dito? Kasi tayo sa Operation Tulong, dami nating beneficiaries. Not only yung mga naapektuhan ng baha, meron din tayong mga pasyente everyday, yun nga, ma'am. Bali, ang napag-usapan namin ni Joseph, na lang, sa mga pasyente na lang yun, ma'am. Wow. Laking tulong nun. I-divide nyo na lang, ma'am. Bahala Actually, kayo. yung regular natin binibigay sa mga pasyente, maririnig nyo naman yun, 2,000 pesos, lalong-lalo na yung mga pambili ng gamot. Oo, so yun. So, kung yung 14,000 na yan, 7 patients na yan. Wow. Na mabibigyan natin ng tulong, diba? Dami ngayon, daming pasyente Marami. ngayon. Sobrang, alam mo yun, lumalapit, wala silang pambili ng gamot, tapos yung iba naman ay kailangan nila ng magagamit pagpunta ng ospital, yung mga ganun na talagang inilalapit, actually haba ng pila. Totoo yun. Kaya sa mga generous people like you ng club ninyo, maraming salamat. Diba? So, isa lang to sa programa, sa project isa ninyo. pa lang to sa magiging programa namin. Pero baka sumunod yung mga ibang Vespa Club. Kaya tatawagan din namin yung mga ibang Vespa Club namin. Sa pangunguna ng Vespa Pilipinas, si Chairman Christoph Mauricio. Wow, oo nga. Sabihin mo nga ibang mga Vespa Club na baka gusto rin tumulong. Vespa Club City, Vespa Caloocan ay under ng Vespa Pilipinas. Oo, wow. So, yun nga. So, Vespa Pilipinas, siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Governing body nung... Ilang members meron ng Vespa Club? Marami. Sa Caloocan lang, marami kami. Hindi namin mabilang. Isa pag nag-range kami, 500 eh. Oo, dami na nun. So, pag Pero nagsama-sama. ride pa lang yun, madam. Hindi pa kasama yung talagang membership. So, pagka sa rides, siyempre, pag rides, dami yun. Marami na yun. Oo. Minsan nga, ma'am, may ride kami sa Mindoro. Isang barko yung nakasakay na Vespa doon sa barko. Oo. Ganun kadami. So, yung mga programa ninyo through our DCRH Riders, dahil riders ka naman din. Opo. Dadaan namin kay OT Dong. Oo. Kay team leader. First time to na ang ginawa natin, tulong naman kasi madalas rides tayo eh. Pag rides, meron din kayong mga outreach, di ba? Meron din. Pwede bang batiin yung mga nag-donate, sige, go ahead. Yung mga nag-donate, sige. Yan. Sa kanya. Sige, para pasalamatan natin. Thank you so much po tumulong sa inyong puso. Caloocan City Vespa Club. Si Bong Ortiz, Ronald M. Bustamante, Rolando R. Mendez, ako si Joseph Mendoza, Bong Paringit, Orly Paringit. Kasama ang Paringit, ha? Kasama ang sila, Paringit ma'am. Brothers, ha? Wow. Namiss ko na yung mga Paringit Brothers na yan. Kasama namin sa DCRH din yun. Riders dati. Tuloy natin si Jao Ramirez, Fritz Herrera, Jean Serrano, Mel Gulapa, Edeng Alfonso, Robin De Osera, Arnel Tabaranza, Jeric Patawaran,
Rolando Soriano, Arnold Santos, Anastasio Ortega, Robic Dayuda, Ernesto Bugarin, Ronaldo Santiago. At yung mga kaibigan natin pulis. Oh, ma'am, kasi sa Caloocan, may mga pulis din doon na retired na. Tawag din doon, mga Besparak. Ito po sila, ma'am. Si Colonel Ronaldo Armendez, si Colonel Arnold Santos, Colonel Ronaldo Santiago at si Major Jean Serrano. Ayan. Yan mga dating Sobrang pulisya, salamat retired na. sa inyong puso, malalaking puso para tumulong sa ating mga kababayan. But Opo. anyway, sana hindi ito yung huli, ma'am. Para at sana ma-invite namin kayo for blood donation drive. Pwede po yun. So, pwede nyo maging programa, no? Sige, With, ma'am. in At partnership pwede sa namin atin. imbitahan yung ibang grupo rin. Oo, Kasi please. kami ay isang grupo Bespa, si Caloocan Oo, City. tulong Pwede tayo. mo sabihin yung mga ibang Pwede grupo naman, para yung ma-encourage din sila Meron mag-donate. tayong ibang grupo Yes, go sa ahead. Bespa Club Bulacan. Sino ba doon? Ayan. So sa Bespa Club Bulacan, si Jericho, yung past president, tapos si B-Boy Ong Leo, tsaka si Abet de Guzman, yung VP. Wow. So baka naman, baka pwede magsama-sama. pwede magsama-sama, magtulungan, no? Oo. At meron pa, madam, yung Bespa Tondo rin, kasi ako Wow, member din lapit ng lang. Tondo. Yan, past president si Eman Desus, tsaka si Jeff Cabales. Oo. Tulong tayo. Oo, sama-sama tayo. Oo. 'Di ba? Salamat dun sa sa inyong donation for today para sa ating mga pasyente. Wow, dami nating matutulungan ngayon yan. Thank you so meron pa much. siya sinasabi, ma'am, yung sa Manila doon. Bespa Club Manila, bago yun eh. Bago lang. Sa Otis, Si sino? Boss Oni de la Cruz. Yan, ang pinaka-big boss namin, si Boss Oni de la Oo Cruz. nga, welcome. Welcome sa partnership sa DCRH Operation Tulong. Opo, At opo. mas marami mas marami tayong maaabot ng tulong. Nung kwento ko lang, madam, nung December, may tinulungan kaming outreach din. Parang sa mga bata naman. Yes. So, ito magandang venue to, yung sa... At saka gawin natin sama-sama. Para nandyan kayo, nandyan din ang Operation Tulong. May request yung mga kasama namin, ma'am, pakita daw namin yung namin. Ay, sige, go ahead. Ayan, sige. Ayan, dito pa banda, sa'yo. Saan? Dito. hindi kita, boss. Ayan, okay. Ayan, Caloocan City. Ayan. Best Hawakan mo. Ayan. Caloocan City Bespa Club. Ayan, okay. Ayan. Salamat. Thank you so much. Thank you. Oo. Sana hindi ito yung huli at marami pang susunod. Ito yung simula lang. Simula. Salamat sa simula at magpapatuloy. Thank you, Vespa Club. Lahat-lahat po ng mababait na members po. Ayan, very generous. Thank you so much. Kadong, maraming salamat. At least ang DCRH Riders magiging active with the Vespa, Caloocan City Vespa Club and the whole, the national. Ayan mga kaibigan, wala na rin po tayong oras. Naku, bilis. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong, ayan, maraming salamat po. Muli ako po si May Binauhan para sa DCRH. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakay Deo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DCRH Break Time.